Ang sabi rin sa Matthew 24 sa verse 14, ang ebanghelyong ito ng salita ng Diyos ipapangaral sa buong sanglibutan. Can we read it all together? Ready, begin. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Purihin ang Panginoon! And so before this world comes to its end, ibig ng Panginoon, lagi tayong maging masaya na makabahagi sa pribilehyo na magtaguyod sa kanyang gawain. Biyaya in the church, kahit ba you don't need to be rich, you don't need to be famous, or earning big amount in order to be one of the supporters in the work of God. All you need is the desire. All you need is the love for our God. Because God loves a cheerful giver. Kapag masaya ka palagi na magkaloob sa gawain ng Panginoon, truly God has a promise of blessing. Hindi naman papayag ang Panginoon, supporter ka, wala kang blessing. May blessing sa iyo ang Panginoon. May gantimpala ang Diyos sa mga taong sumusuporta sa kanyang gawain. Tayo nga, when we feel that people are supporting us, parang gusto rin natin magbalik. Kumbaga, you want to return the favor that you receive. Mga kapatid, ang Diyos, yung binasa natin kanina, hindi liko para kalimutan ang ating mga gawang pagsuporta. Pag tayo'y nagkaloob sa gawain ng Panginoon, may promised blessings of God. And what are the blessings of giving? First blessing of giving is the blessing of being provided with everything that we need. Pag tayo pala sumuporta sa gawain ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ano man ang kulang sa iyo, ang sabi sa Philippians 4 sa verse 19, our God is our provider. Ang sabi ng salita ng Panginoon, my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ang reason kung bakit tayong mga fourth watchers, habang tumatagal sa pananampalataya, ay lalo tayong nagnanasa na makapagbigay ng malaki sa gawain ng Panginoon sapagkat nasubukan natin ang Diyos. We have tried our God in this life that when we have given our support for His mission, yung promise ng Panginoon na blessings, tinupad niya sa atin. Mula noon hanggang ngayon, hindi tayo pinagkulang ng Diyos. Promise ng Panginoon yan, di ba? Acts chapter 4 verse 34. No one among them lacked anything. Kaya there were no needy persons among them. For from time to time, those who own land or houses sold them, brought the money from the sales, at ipinagkatiwala sa mga apostol. Put it at the apostles' feet. Kaya ang ganda sabi sa verse 34, no one is in need. Dati nung wala pa tayo sa church, ang dami nating problema. Ang daming baon sa atin sa utang. Ang daming nagdadana sa atin ng mga depression. Ang dami sa atin inaatake ng anxiety. Pero nga, naalala ko no ako'y nagpunta sa Saudi, kung dati tayo ay mayroong mga anxiety attacks, ngayon hindi na, sapagkat nang tayo ay matutong sumuporta sa gawain ng Panginoon. Ang promise ng Panginoon, the blessing of being provided with everything that we need. So hindi na tayo anxiety attack, kundi ang saya-sayate. Praise the Lord. May meron. Sinadya ba yun o nagkataon? Kaya hindi na anxiety, kundi ang saya-sayate.